Hello mga idol! Ako nga pala si Debbie, hindi ko tunay na pangalan. 15 years ago, pumanaw ang daddy gawa ng isang aksidente sa trabaho. At ever since, si mommy na lang yung nagtaguyod sa amin ng kapatid kong si Brian. Nung bata ako, naging superhero at idol ko si mommy, mga idol. Open nga ako sa kanya noon patungkol sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Pero bigla na lang nagbago yung lahat pagmula nung madalas niya na akong kontrahin sa mga nagiging desisyon ko sa buhay, mga idol. Ang dating tandem. Ngayon, bibihira na lang mag-usap kahit pa nasa isang bubong lang kami nakatira. Kaya ang dati kong superhero at idol, ngayon, naging mortal enemy ko na, mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ako po si Debbie. And I thank you. Ate, ano ginagawa mo? Hoy, anong ginagawa mo dito? Psst, ingay. Bakit nagme-makeup ka? Saan ka pa pupunta? Aalis ako, obvious ba? Pwede bang mag-makeup ng matutulog na? Akala ko kasi matutulog ka na ng oras, no? Pag yan nalaman ni mami, yari ka talaga, lagot ka. Teka. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Ba't bigla ka nalang papasok ha? Hindi ka man lang kumakatok? Kasi hiramin ko sana sa'yo yung laptop. Anong hehiramin? Tutulog na ako tapos kukuha ka, papasok ka? Kaya pala biglang nawawala laptop ko ha. Pag natutulog ako, bigla kang papasok sa kwarto ko ha. Oo na ako na kumukuha. Pero ate, naku, tandaan mo ha. Malalagot ka talaga kay mami ha. Kung saan ka na naman pupunta, yari ka talaga doon. Siguro naman makikipagkita ka na naman kay Aljon, no? Aba, wag mong ina-Aljon yun ha. Kuya mo yun. Kuya Aljon mo yun. Saka pwede ba? Huwag mo akong pagalitan, ha? Baka nakakalimutan mo ate mo ko. Saka huwag ka magsusumbong kay mami. Kundi, hindi kita papahiramin ng laptop ko. Ate kasi, alam mo naman galit si mami doon sa lalaking yun. Kay Aljon. Alam mo naman walang kwentang tao yun eh. Kaya ka nga hindi magsusumbong eh. Teka, sabi. Ayan. 500 yan ha. Ka magsumbong kay mami. Pag nagsumbong ka, di na kita papahiramin ng laptop. Di ka na rin makakahingi ng pera sa akin. Sige. Basta ha. Huwag kang magpapagabing-gabi na ha. Oo. Buksan mo lang yung gate ha. Kamami, hindi ako makapasok eh. Sige na. Makeup pa ako eh. Sarap talaga ng tsokolate mo, mami ha. Sarap talaga gumawa. Ay, nako, yung isa dyan, oh. Laki-laki ng hikab. Ay, nako. Yari. Puyat na puyat ka na naman, Debbie. Araw-araw na lang. Puyat na puyat ka. Nakapangalumbaba ka pa dyan sa lamesa. Yari ka ngayon. Ano ba, yan ba? Huwag mo lang pagalitan. Aga-aga, lagi ka na lang bubunganga sa akin. Akin na nga yung corn beef. But mo nga sa akin yan, Brian. Oh? Oy, Debbie. Saan ka na naman galing kagabi? Natulog lang ako kagabi. Ano magsasabi mo saan galing? Ay, nako. Magsisinungaling ka pa. Nakita ko sa CCTV. Nag-notification sa akin. 4:00 ng madaling araw ka umuwi. Gusto mo ba i-play ko pa sa harapan mo para malaman mo yung pagsisinungaling mo? Oo na. 4:00 na ako nakauwi. Naku, hindi po 4:00. Mag-6 na po yun. Psst, ano ba, Brian? Kanang umepal dyan. Ay, nako, Debbie. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Alam mo, buhat nung nag-isyota mo yung Aljo na yan. Mula nung sumasama ka sa lalaking yan, naging ganyan na yung ugali mo.
Naging masama yung ugali mo, bad influence yung lalaking yan. Ba't pa hindi mo pa maiwan-iwanan yung lalaki? Ilang beses ko na sinasabi sa'yo. Nawawalan ka na ng respeto sa magulang mo. Hindi ka na sumusunod sa akin dahil sa lalaki na yan. Ano ba? Aga-aga nyo naman bumungangaan ako. Kaya ayoko na dito sa bahay na to eh. Ting umaga, almusal ko, yung pagalit mo. Ano na naman bang pinuputok mo kay Aljo? Napakabait ng tao. Hindi mo kasi tratuhin na maayos eh. Kaya hindi rin kayo tratuhin na maayos nun eh. Respect begets respect, ganun lang yon. Ate, huwag ka naman ganyan kay mami ha. Masyado ka naman magtataas na yung boses mo sa kanya. Yan ang tignan mo. Sinisigawan mo na ako dahil sa lalaki na yan? Ano bang nakita mo sa lalaki na yan? Eh hindi rin naman maunlad ang buhay niya. Patapon rin naman ang buhay niya. Ano ba ipagmamalaki mo sa lalaki na yon? Dahil siya, ma, minamahal niya ako ng maayos, hindi tulad nyo. Parehas kayo, tingnan nyo, aga-aga pinagtutulong-tulungan nyo ako. Hindi ka pinagtutulog-tulungan. Pinagsasabihan ka lang para maging maayos ang buhay mo. Tama. Maayos? Anong maayos dyan? Dapat makinig ka na lang kay mami. Tama nga naman si mami. Wala ka naman mapapala doon sa lalaki na yun. Puro barkada yun, tsaka lasinggero pa. Isa ka pa! Eh. Kikisali ka pa, Brian, ha? Alam niyo, punong-puno na ako eh. Alam niyo, ma, mabuti pa. Para matahimik na yung buhay niyo, aalis na lang ako dito sa bahay. Sasama na lang ako kay Aljon! Ginawa ko talaga yung banta ko kay mommy, mga idol. Lumayas ako ng bahay at nakipagtana na ako sa boyfriend kong si Aljon. Hindi nga ako nagparamdam sa kanya ng halos 1 taon, mga idol eh. At dala ng kapasukan ko at ng boyfriend ko, nagpakasal kami sa West nang hindi ko iniimbitahan ng mommy. Tanging kapatid ko na lang na si Brian ang meron akong constant communication. Kaya alam ko rin na nababalitaan ni mommy lahat ng galaw ko sa buhay. Naging maayos naman ang lahat ng mga plano ko, mga idol. Nanganak na nga rin ako sa first baby ko at stable na rin ang buhay namin ni Aljon. Hanggang sa isang araw, nawalan ng trabaho ang asawa ko. Kaya nawalan din kami ng income. At dahil dito, napilitan na akong magpasaklolo kay mommy. Baso ka ate. Ba, Bigat naman ito ng mga maleta mo. Parang, ang laki na ng pinagbago ng bahay ah. oo, pinarenovate ito ni mama. Ay, ni mami. Yung pension niya, dito niya na nilagay. Lagay ko ng maleta. Ang lalaki ng maleta mo eh. Huwag mo na kasi i-ano dyan. Ilapag mo na lang, pinapatong mo pa sa ano eh. Yan na eh. Sino yan? Dito na kami ma. Eh. Aba. Buhay ka pa pala. Di ba nga nag-text ako sa'yo? Hindi ko binasa. Para sa babasahin ko. Oh, nag-alsabalutan ka yata. Higit 1 taon, Debbie. Hindi kita nakita. Sabay ngayon babalik ka na parang wala lang. Sabay wala ka na talagang respeto sa akin ah. Ma, sabi ko nga sa'yo, di ba? Kailangan ko lang talaga ng matutuluyan ngayon. Anong gagawin namin ng anak ko? Gusto mo ba mamatay sa gutom tong apo mo? Pinapalayas na nga kami dun sa apartment namin. Wala pang trabaho to si Aljon. Ginagawa naman niya lahat para makapagbalik na siya sa trabaho eh. Kamag-alala, magbabayad kami sa'yo. Kung magkano man ang kitain niya, babayad na namin sa'yo para wala kang masabi. Kita mo? Ikaw na nga lang to ngayon lang ulit magpapakita. Alsabalutan, ikaw pa ang mapagmalaki.
Ha? Abay, kung di lang dahil sa apo ko, hindi na kita papapasukan dito sa pamamahay ko, Debbie. Sige na, wala na kasi talaga kaming matutuluyan eh. Nahihirapan na rin ako. Sige na, Mami, tanggapin mo si ate. Kawawa naman yung apo niyo po. Diyos ko. Papayagan ko kayo rito. Ha? Pero tandaan mo, Debbie, hindi na pwedeng ikaw ang masusunod. Nandito ka sa pamamahay ko ngayon pagkatapos mo maglayas. Kaya ngayon, susunod kayo sa batas ko rito sa bahay. Pati ang asawa mo. Ha? Walang respeto kayo. Hindi kayo nagpakita sa akin 1 taon. Kaya maghahari-harian kayo, hindi na po pwede yan. Kaya kung gusto mo, magtiis ka sa gusto ko. Pinahiya mo talaga ako sa mga kumpare ko, ha? Ano ba ang gusto mo? Gusto mo patunayan mo ba talaga? Papatunayan ko sa kung gaano ako kasama, ha? Aray! Sit ka! Huwag mo Hindi sasabihin na mo pa ako binabatukan na Rico! Sakit na ng ulo ko, kakasipa mo ah! Ikaw, Debbie, sabi ko sa'yo, hindi, huwag mo ipagmalaki na nandito tayo sa bahay ninyo. Kung anong gusto kong gawin sa'yo, gagawin ko! Yung sa Wala susunod, na nga tayo kasing pera! Pinangiinom mo pa, pinanguutang mo pa, ano ba? pwede mo naman kausapin dito sa loob ng bahay. Pero ano ginawa mo? Binungangaan mo ako doon sa harap ng mga kumpare ko? Ha? Maganda ba yun, ha? Ano ginagawa mo mahal sa kapatid ko? Siraulo ka pala! Sinasaktan mo yung kapatid ko! Brian, tama na. Ano naman problema mo? Ha? Kung sinasaktan ko tong ate mo, bakit? Ha? Kakampihan mo? Pag-untugin ko pa yung dalawa eh. Ha? Gano'n gusto mo, ha? Tama na! Buisit ka talaga! Andito ka pa sa pamamahay namin pero ginaganyan mo yung ate ko? Ha? Buisit ka! Huwag mong gaganyan! Huwag mo sasaktan! Aba, matapang din tong kapatid mo eh, no? Huwag mo saktan yung kapatid ko, huwag mo na siyang idamay. Ay, Wala naman siyang labas siya dito, ano ba? okay nga, pagsasabihan ko lang, ha? Kung ano man nakikita mo sa akin, kung ano man gusto mong gawin ko kay sa ate mo, wala kang magagawa, ha? Kaya dumistansya ka. Kaya wala ka naman magagawa, ex eh. Wala. Patpatin ka eh. Tsaka mahina ang nilalang. Buisit ka talaga! Sabi ko sa iyo eh. Ate, hindi yan yung nababakay sa yung lalaki. Aba! Talagang gusto Halika dito, halika. Tama na! Ano ba? Huwag mo ano yung kapatid ko! Ganun ang ginawa niya. Diyos ko. Binugbog niya si ate, mami. Totoo ba ito, Debbie? Ay, kaya pala ganyan ang itsura mo. Lamog na lamog ka na. Hindi mo man lang sinasabi sa amin na ganyan pala ginagawa sa'yo ni Aljo na hayop talaga na yung lalaking yan. Tama na. Huwag na kayong magalit. Ano ba? Hayaan nyo na mainit yung ulo eh. Siyempre, pinahiya ako, may kasalanan din ako. Diyos ko, pinagtanggol mo pa. Buti nga yung apo ko hindi nadamay. Buti hindi siya natamaan sa lahat ng pananakit nito ni Aljon. Ako nga, puti na lang nakatakbo ako, mami. Kung hindi, nakabugsarado din ako eh. Wala akong magagawa, ma. Ganyan talaga yung ugali niya. Hindi ko naman siya maiwan. Paano yung anak namin? Marami din akong utang na loob sa kanya. Kasi nung umalis ako dito, siya na yung bumuhay sa akin, di ba? Wala naman kayong binigay. Kaya marami yung utang na loob ko sa kanya. Diyos ko. Kung dahil lang sa pera, sabihin mo, kwentahin niya lahat. Babayaran ko. Lahat ng piso na ginastos niya sa'yo. Iwanan mo na yan, Debbie. Utang na loob. Baka mamaya,
Mapatay ka niya na, pati yung apo ko. Pati ito si Brian, madamay pa. May sapak sa ulo yung asawa mo. Hindi ko talaga nakikita yan nagagawa ng mabuti, anak. Iwanan mo siya. Utang na loob, iwanan mo na siya. Sa loob ng higit 1 taon na pagsasama namin ni Aljon, wala akong mapagsabihan sa mga pangmamalupit na naranasan ko sa kanya mga idol. Sa totoo lang, matagal ko na rin gustong makapag-ayos noon kay mommy. Pero iniimpluwensyahan niya ako na talikuran ko na yung mommy ko dahil galit din siya sa mga magulang niya. Kaya hinayaan ko yung sarili ko na magpakontrol sa mga kamay ni Aljon. Pero dahil nasa poder na ako ni mommy, mas lumalakas na yung loob ko na humarap sa mga problema ko. Dahil alam ko, nandyan si mommy at si Brian sa likod ko. Ha? Totoo ba? Na kasama mo yung ex mo, ha? Kaya pala Hindi. gusto mo ditong tumira sa bahay ninyo eh. Kasi malapit niya sa ex mo, ha? Aba, Hindi nga totoo yan, ano ba? Huwag ka na magsinungaling dahil maraming nakakita sa inyo, ha? Nakikipagkita ka ba sa ex mo? Talaga naman napakalandi mo! Tama na, ano ba? Ano ba? Oy, Debbie, ha? Sasabihin ko sa'yo, ha? Talagang makikita mo ako kung gaano ako kasama. Kaya, tigilan mo yung pakikipagkita sa ex mo, ha? Hindi, may mangyayaring masama sa'yo, ha? Ano ba? Ano? Totoo ba, Tama ate? na! Tama na! Nakikipagkita ka ba sa ex mo? Ha? Hindi nga! Ba, ayaw mo! Hoy, ano ba? Diyos ko! Mami! Mami, ikaw pala yun, Mami! Diyos ko! Sabihin Ayok mo ka! Mami, wala akong ginagawa masama sa anak ninyo! Ano na naman ang ginagawa mo, ha? Huling-huli kita! Pinapaamin ko lang kung may iba kasi yan eh! Ilang beses na kitang pinagbibigyan, Aljan, ha? Ilang beses! Yung pagbumura mo sa loob ng bahay ko, tinitiis ko yan. Yung pananakit mo, sige! Ha? Pinalagpas ko! Kaya nakita na kita harap-harapan, sinasaktan mo ang anak ko. Ano ba problema? Eh, Mami, kinakausap ko lang eh kasi may nagsusubok sa akin, nakikipagkita kasi yung anak mo dyan sa ex niya. Hindi na ka lumalabas itong anak ko. Kakabantay, kakaalaga sa anak ninyo. Eh, Eh, pagpasensya... ikaw puro kainom. Mami, pasensyahan niyo na po ako. Ayoko naman kasi mawala yung anak niyo sa akin eh. Dahil mahal na mahal ko ang anak niyo eh. Mami, sorry. Pagtanggol mo ako. Debbie, pagtanggol mo ako sa mami mo. Bitawa mo ang anak ko. Eto lang ang sasabihin ko sa'yo. Ayoko nang makita ka rito, ha? Kunin mo na mga gamit mo. Dahil sa susunod na makita kita malapit sa apo ko, sa anak ko, ipakukulong kita! Okay ka lang ba, ate? Hayaan mo. Hindi na makakabalik sa bahay yung hype na asawa mo. Anak, tama na yan. Mainam na talaga ito. Kaysa habang buhay ka magdusa. I'm sorry po, Mami. Sorry po sa lahat ng mga binigay ko sa inyong kahihiyan. Saka sa lahat ng mga problemang dala-dala ko. Anak, nakalipas na yun, tapos na yun. Ang importante, andito ka na. May magtatanggol na sa'yo, anak. Hindi ka nag-iisa. Hindi mo na nga dapat inisin na mahabang panahon eh. Sana sinabi mo kay Brian.
Nakakapag-usap naman kayo dati, di ba? Hinayaan mo pa tumagal. Hinayaan mo pa maging ganyan siya sa'yo, kalupit. Wala akong magawa eh. Siya lang yung may trabaho, siya lang yung may pera. Ano nagagawin ko ngayon? Hayaan mo, ate. Dito naman kami ni Mami. Hindi ka namin pababayaan. Sabi ko sa'yo, di ba? Alam na alam ni Mami yung mga bagay na makakapagpahamak sa ating dalawa. Kaya makinig tayo sa kanya. Sorry ba? Sorry. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Oh, yan sana nakinig si Debbie sa kanyang nanay. Mothers knows best talaga, Daddy Oo. Dong eh. Kaya pag alam ng magulang, ramdam na nila yung radar ng lalaki na hindi siya worth it, Mm-mm. 'di ba? Medyo makinig-kinig ka rin. Kasi kumbaga napagdaanan na rin yan ng magulang mo eh. Sabi nga nila no, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Yun. Saan ay dumaan? 'Di ba? Nadaanan na nila yung mga lubak, yung Oo. mga masasakit na daan, kung saan sila dumaan na may malaking pagsubok. Ayaw na nila kumbaga na maranasan mo pa yun kasi naranasan na nga nila. Minsan kasi hindi na rin natin mapipigilan yung damdamin natin no? Di talagang kapag gusto natin ng isang tao, gagawin din natin. Talagang mapunta lang sa tao na yun. Oo. Parang nabibingi na tayo sa mga payo ng nasa... O parang wala ka nang naririnig, Oo, no? parang natin naririnig. Dahil eh. sa kapusukan mo, gagawin mo pa rin yung gusto mo. Oo, tapos pag nagkamali tayo, nagkaroon ng problema, doon lang natin pagtatanto na, ay, mali pala yung ginawa ko. Dapat nakinig ako kay mother. Yes, totoo yan mga idol. And I do hope na sa mga idol po natin dyan na nasa crossroad ngayon, na nalilito kung anong gagawin nila sa buhay nila, kung magpapadala ba sila sa nararamdaman nila. Nako idol, sana maging eye-opener sa lahat po ng mga idol natin dyan na mapapusok ang damdamin. Huwag mo na magpapabuntis. Diba? Diba? Ang hirap Ang hirap eh. Ang hirap po yan, lalo na kung yung partner mo hindi mo talaga maaasahan. Imagine mo, idol, 9 months ka nagbubuntis, tas yung 9 months na yun, stress ka. Dahil alam mo yung partner mo, niloloko ka lang, babaero, lasinggero, Lasinggero. lahat ng may ero, yan. Yeah. Meron siya. Dapat kailangan ano tawag doon kung parang investigator ka. Hindi totoo yan. Diba dapat Imbestigahan mo, kilatisin mo. Yeah, kilatisin. Yun. Tama yung word na yun. Kilatisin. Investigator. Investigator, mga kaya puso. Dapat kilatisin mo munang mabuti yung tao bago ka magpadala sa emosyon mo, 'di ba? Dapat matalino na ngayon mga idol. Hindi na pwedeng bara-bara. Yeah. Dapat ano ba yung mga kailangan na criteria? Oh. Criteria. Basta okay Criteria. na ako sa yung matangkad, maputi at may tato. Kontento na ako doon. At business Minded. minded. Yan! At green. Minded. Wala na yun. Oh. May dagdag na doon, ha? May business minded. Ayan.